Zach Edey said that you attacked him and you go right at him, drive right into the lane. What is that like? Just your fearlessness in terms of how you like to play and attack. So I used to play with Torres guy and in Japanese basketball league. His name Kai Soto. Yeah, he's maybe same height with same height to Zach Edey. I love playing with high tall guys. So I'm super excited to play with him. Nasa NBA na si Yuki Kawamura at isa sa mga teammates niya ay si Ja Morant na inamin ni Yuki na nagulat siya kay Ja Morant. Pero nang tinanong siya about Zach Edey, ay mukhang hindi na nagulat itong si Yuki Kawamura dahil una siyang nagulat noong una niyang nakasama si Kai Sotto sa Yokohama B. Corsairs. Ja Morant, some of those guys, how's that been? So far so good. I'm super excited to play in here. So Ja Morant too fast and he can fly. I was so surprised. So good experience for me. And I have to get better every single day. That's it. So happy to be here. At Luka Doncic, nagka-injury bago magsisimula ang NBA season. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, meron muna tayong pag-giveaway. Hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Yuki Kawamura nasa NBA na at kasama sa training camp ng Memphis Grizzlies. At nagulat siya sa pinakitang bilis at galing ni Ja Morant. Pero mukhang hindi pa rin makapaniwala ito si Yuki Kawamura na nauuna siya kay Kai Sotto sa NBA. Well, kung tutusin, ay talagang matagal na sanang nakapasok sa NBA si Kai kung hindi pa siya Pinoy. Kung European pa sana si Kai o Chinese or Japanese, ay siguradong mas malaki ang kanyang chances of playing in the NBA. Napag-iwanan na si Kai sa ibang mga Asian prospects, kahit na napakagaling ni Kai compared sa ibang mga big men sa buong mundo. Pero believe rin tayo sa paniniwala ni Kai, dahil kahit na ilang beses na siyang nabigo sa kanyang NBA dream, ay malaki pa rin ang kanyang paniniwalang next year ay makakapasok na siya sa NBA. Well, hindi kaya meron tayong hindi alam na mga deals ni Kai Sotto at ng isang NBA team na pinangakuan na si Kai ng isang regular season spot next season given na magpapalaki siya ng kanyang katawan. Well, we never know, pero one thing for sure, hindi pa sumusuko si Kai sa kanyang NBA dream. Mataas pa ang kanyang paniniwala na next year ay finally ang lucky year niya. At bago siya makapaglaro sa NBA, meron pa siyang dapat patunayan sa kanyang bagong team sa Japan B-League na Koshigai Alphas. Dapat ay si Kai Sotto na ang magiging main man ng team pagdating sa scoring at depensa. Dapat patunayan ni Kai na kaya niyang dalhin ang Koshigai Alphas sa playoffs kahit na bago pa lang ang kanyang team sa B1 League. Nakasalalay sa mga balikat ni Kai ang success ng Alphas at siguradong alam ito ni Kai, kaya it is expected na ibang Kai Sotto na ang ating masusubaybayan beginning this Saturday sa kanilang debut sa Japan B-League as Koshigai Alphas will be tested by Alvark Tokyo. At balitang NBA naman, Luka Doncic nadali ng injury.
Bago formal na magsimula ang bagong season ng NBA, na-injury pa ang star player ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic. Ibinunyag ni Shams Charania ng The Athletic ang natamong injury ni Luka Doncic. Mavericks says, Luka Doncic suffered a left calf contusion and will be re-evaluated in 1 week. Noong nakaraang season, nag-average itong si Luka ng 33.9 points, 9.2 rebounds, 9.8 assists, and 1.4 steals kada laro. Tinulungan ni Luka Doncic ang kanyang kupunan na makapasok sa 2024 NBA Finals. Ang paulit-ulit na injury nitong si Luka ay naging sakit sa ulo. Matapos magmukhang healthy ang Dallas Mavericks sa kanilang training camp, muling bumalik ang injury ni Luka Doncic at sinira ang pagkakataon ng Dallas Mavericks na magkaroon ng kompletong lineup bago ang preseason at regular season sa katapusan ng buwang ito. Bagaman hindi lahat ng manlalaro ay naglalaro sa preseason, ang nagsisimulang buo ang chemistry ng kupunan ay maging malaking bagay. Ang chemistry ay naging malaking dahilan kung bakit nakarating ang Dallas Mavericks sa NBA Finals noong nakaraang taon at ilang bagong manlalaro ang nagtukoy na ang pagkakaroon ng magandang samahan ng kupunan ay isa sa mga dahilan kung bakit sila pumirma sa Dallas ngayong summer. Ngunit nakatanggap ng masamang balita ang Mavericks dahil tinamaan ng injury bug si Luka Doncic at ito ay hindi bagong injury para sa Slovenian superstar. Si Luka Doncic nagkaroon ng calf contusion na nagdulot ng pag-alala ng kupunan. Ayon sa Mavericks PR, nagkaroon si Luka Doncic ng hit sa kanyang kaliwang calf habang nag-workout ito ngayong linggo na nagresulta sa isang contusion. Si Doncic ay muling susuriin sa loob ng 1 linggo. Ang injury ito ay nagdulot ng pag-alala ng mga tagahanga at sa buong kupunan, lalo na sa pagnanais nilang makuha ang pinakamagandang performance mula sa kanilang mga manlalaro sa darating na season. Ang 1-week timetable na to ay maaring magdala kay Luka Doncic out of the team's first preseason game ngayong Lunes. At ang injury na ito ay hindi dapat baliwalain. Buti at nasa pagsisimula pa ng regular season dahil ang mga soft tissue injuries ay hindi biro para kay Luka Doncic sa mga nakaraang taon. Alam niya na ang mga ganitong injury ay maaaring maglagay sa kanya sa sidelines ng ilang linggo. Si Doncic ay isang warrior at naglalaro siya sa kabila ng mga injury kapag kinakailangan. Ngunit ang pagkakaroon ng calf injury bago pa man magsimula ang season ay hindi ideal para sa Mavericks. Ang pagkakapinsala na ito ay nagdudulot ng karagdagang pressure sa kupunan habang naghahanda sila para sa season at umaasa silang makakabalik si Luka Doncic sa lalong madaling panahon para mapanatili ang kanilang momentum at makabuo ng magandang simula. Patuloy na pagsubok ito para kay Luka Doncic 1 linggo bago ang preseason opener. Si Doncic ay nahirapan sa sunod-sunod na injuries noong 2024 NBA playoffs at ang kanyang mga performance ay labis na naapektuhan dahil hindi siya nakapaglaro sa paraang nais niya. Madalas siyang nahihirapan sa buong playoff run at matapos ang kinakailangang pahinga, muli na namang siyang nagka-injury. Meron lamang siyang 22 days para makabawi bago ang season opener ng Dallas Mavericks laban ng San Antonio Spurs. Well, nakakalungkot na mawawala siya sa mahalagang training camp sa Las Vegas. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng karagdagang hamon sa Dallas Mavericks na umaasang makuha ang pinakamahusay na anyo ni Luka Doncic para makapagsimula ng matatag na season.